Ezekiel 34:22, kaya't aking ililigtas ang aking kawan at hindi na sila magiging samsam at ako'y hahatol sa tupa at tupa. Ang bukod taging sitas at ebidensya mula sa Biblia na relihiyong ililigtas. At alam niyo ba na may isang malaking relihiyon na di umano na sila ay may konkretong ebidensya mula daw sa Biblia na sila'y ililigtas at agad di ka daw kaanib sa kanila ay wala kang kaligtasan. Ito po ang sitas na basihan ng kanilang kaligtasan. Efeso 5:23 na si Kristo ang tagapagligtas ng katawan at ang kahulugan ng katawan ayon sa ikalawang sitas na ibinensya nila ay ang Kolosas 1:24 na ang katawan ay ang iglesia. Sa makatwid ang ililigtas daw ay ang iglesia. Wala po tayong tutol sa talatang ito. Walang duda na si Kristo ang tagapagligtas ng isang simbahan o iglesia o relihiyon. Ngunit alam niyo ba na pagka sinabi tagapagligtas, Efeso 5:23 at ang wikang ililigtas, Ezekiel 34:22 ay magkaiba po ang kahulugan. Pagka sinabi po ililigtas ay tiyak po ito na maliligtas at pagka sinabi tagapagligtas, ito ay tagapamagitan doon sa mga maililigtas. Magkaiba ang kahulugan, ngunit iisa ang layunin sa pagliligtas. Ang dalawang talatang ito ay hindi pwedeng magkontra. Bagkus isang relihiyon lamang ang tinutukoy ng tagapagligtas sa kanyang ililigtas. Ayon sa nasusulat sa Ezekiel 34:22, aking ililigtas ang aking kawan. At itong Efeso 5:23, ililigtas ng tagapagligtas ang kanyang katawan na siyang iglesia. Kolosas 1:24. At ito palang iglesia na tinutukoy ay isa palang kawan ayon kay Pablo sa Acts 20:28 na kung bakit sinabi sa Ezekiel 34:22 na ililigtas niya ang kanyang kawan. At ang kompletong pangalan ng kawan na ito ayon kay Pedro 5:2 ay ang kawan ng Diyos at ang nasa loob ng kawan na ililigtas ay ang mga tupa. At kung bakit sinabi niya sa dulo ng talata sa Ezekiel 34:22, ako'y hahatol sa tupa. Sa makatuwid ang kawan ng Diyos na ililigtas ay ang mga tupang nasa loob ng kawan, na kung bakit ang pangalan ng relihiyon namin ay ang kawan ng Diyos, mga tupa ni Jesucristo, kung sa Ingles ay ang flock of God, the sheep of Jesus Christ.